Dito nga sa Pilipinas, no, napakaraming mga unli na kainan. Like we have unli buffets, sobrang daming unli wings na, chicken wings na pwede mong kainan, mga unli samgyupsalan, na kung saan sa halagang 200 to 300 pesos lang, no. Solid no? Ano ka na, sold ka na. Busog na busog ka na. May ibang mga ganon na lalagay nila ng, ng time limit, 'di ba? Yung pag-stay mo or pagkain mo minsan isang oras, 2 oras, which is okay lang, no? Kasi hindi ka na makakain ng 2 oras, come on, man. Hindi ka na makakain siguro ng 2 oras, right? Reasonable yung paglagay ng time limit na 2 oras. And usually, meron nga silang mga rules like, of course, kailangan mong ubusin kung ano yung nasa plato mo or nasa lamesa mo. 'Di ba? Kung hindi, babayaran mo siya. No? Separate dun sa bayad mo dun sa order. Kasi again, 200 pesos, tapos nakakailang plato ka na, nakakailang chicken wings ka na or samgyupsal or ulam sa buffet, 'di ba? In just that price. Pero recently nga, merong isang napaka-weird na trend sa social media or sa TikTok na kung saan nagnanakaw sila ng pagkain sa mga ganong kainan. Ganong klaseng trend. Tapos, ganito. I don't know kung bakit siya naging trend, no? It's so weird. Sobrang nilalamangan mo yung establishment or yung kainan na kinakainan nyo. For what? For konting laman and karne? Ganun. Maniwala mo kayo sa hindi, but naging siyang trend, no? Recently, I mean, wala lang ko siya nakikita ngayon, pero naging trend siya recently. And hindi ko na siya masyado pinansin noon, no? Hindi ko na siya masyado pinansin noon kasi di naman siya nagti-TikTok talaga. Just imagine, minsan na lang akong social media tapos nakakita pa ako ng mga ganitong klase ng trend. Is nakakabobo. But, recently, we have this video kung saan mukhang masyado siyang na-inspire sa mga ganong klaseng ganong klaseng content sa social media. And baka tinry niya, no? Tinubukan niya, tinry niya, malay mo, mag-work, but mukhang hindi. Pabuksan, asan yung binalot niyo? Tayo ka. Tayo ka. Nakakayayo, no? May kadate ka pa naman, no? Tapos bigla ka lalapitan ng parang bouncer. Laki ni kuya parang, ewan ko, siguro siya may-ari, no? Lalapitan ka na, palabas ka ng binulsa mo. Man, I don't know kung accomplice din ba si ate dito, pero grabe. Siguro manliliit ako, no? Sa sobrang hiya. Kasi ganun, Tol. Tingnan mo yan, no? Ay, gusto na kaya. At dami niya, no? Balot nila. 199 lang sa rin kakainin nyo. Huwag nyo na bulibag. Dito, cut nyo na sila. Cut nyo na. Tapos ikunin yung pangalan nila. Iban nyo na rito. Nako. Kaya tama na po yan. Hindi po maganda yung ginagawa nyo. Teka, saan ka ba, Tol? Ang dami nun, no? Yung buong nga sa plato na yun, yun yung nilabas galing sa bag. Ang dami, man. Mukhang luto na nga no? Mukhang luto na nga. Niluto na, yung pang ulam sa bahay. Saan? Hindi po kasi ganun, sir. Hindi po, Ito po, naka-plastic po. Kaya nga. Pinaplastic nyo po yung mga ito Magbabayad na. naman po kami. Panlalamang po yung ginagawa nyo sa Diba? Ayun yung isa sa mga maling doon, maling rason doon na magbabayad naman po kami. Babayaran mo yung price na, I don't know, 199? Sabi nga ito, 199 lang daw. Diba? Ang mura nga Diba? Para doon susundin mo yung rules nung kainan na yon, right? Pero kung iuuwi mo lahat, yung nakakaasar yung mga ganun sagot, babayaran naman namin Oo nga, babayaran nyo nga. Pero, I mean, hindi nyo sinusunod yung rules ng kainan, di ba? Na nakawin nyo yung pagkain. Come on, man. Sana po, pag hindi niyo po kayo ubusin, huwag niyo pong kukunin. Ito niyo, kung hindi namin kayo nakita, binabag niyo na yung cut nyo na sila, cut nyo. Ito na yung pangalan ba niyo na sila? Laban pa nga. Huwag na
kasi yung gagawin niya, kasama pa yung Yan. Dito lang yung magnaw. hindi nga pag nanakaw yung ginagawa mo. Eh ano bang tawag doon pag kumukuha ka ng bagay na hindi naman iyo? Pag nanakaw. Ikot-ikot pa eh. Yun na nga yun eh. 199, di ba bagyo pa? Laos na yung modus na yan, Tol. Laos na yan. Ganito na lang, magkano yung ano nila, magkano yung bill nila? 1388 po sir. 1388 po. Makinig ka sa akin ha. Una po dito ha. Apo. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo ako susubukan ha. Apo, boss. Huwag mo Okay po. akong style na ng style mo ha. Apo. Pagbayarin mo sila ng bill nila, tapos yung overcharge nila, huwag mo na i-charge. Pero mangako ka sa akin na hindi mo ito gagawin ha. Opo, promise. Ikaw mag-isip ka, yung jowa mo ganyan ang ginagawa. Kung sasama ka pa dyan, napapahiya ka. Buti nga, di na pinacharge sa kanila eh. No? Kung totoosin eh, mabait din yung may-ari. Di ba? Hindi mo naman masisi kung bakit ganito yung magiging reaction ng may-ari. Kasi nihalaman mo yung ano eh, no? Yung business nung tao eh. Doble mo talaga po. Opo, boss. Hindi na po talaga makausap ko, boss. Ilan taon ka na? 18. Sipin mo. Wala pa kayong anak. Paano pag nagkaanak kayo, ganyan ang gagawin mo? Pangit yun ha. Huwag mo nang, huwag mo nang i-charge yung Ang laki-laki pa ng ano eh, no? Ang laki-laki pa nung parang policy na tarpaulin na nakalagay dyan. Siguro, I assume na sa entrance yan, no? Pagpasok. Man. mga leftover nila, yung mga binalot nila sa bag, huwag mo na i-charge yun. Okay lang po kayo. Hindi na. Kaya nyo nga ginagawa yan kasi kapos kayo eh, di ba? Huwag mo na lang uulitin. Man. Hindi nakakatawa yan. Buti kahit pa paano, no? Mabait yung may-ari nung kainan. 'Di ba? Naintindihan niya yung side ng tao. Of course, nahihirapan sila. Diba sabi nga niya doon, wag na i-charge yung kinuha nila or binag nilang karne kasi kaya nga nila ginagawa yun, no? Kasi nahihirapan sila, wala silang pera. Right? So, kung nagkataon na nandun sila sa isang establishmento na talagang sinusunod na rules na kailangan nako, mahihirapan silang dalawa dito. But yeah, ito yung other side nung nakikita nating content sa social media, no, na nagdanaon ng mga gamit or mga pagkain sa mga buffets and unli kainan. Yung content na parang ginagawang comedy or, nakakatawa sa harapan ng camera, pwedeng maka-impluwensya sa ibang tao. 'Di ba? Again, I don't know kung dahil doon ba. Yung ba yung dahilan ko bakit naandun si Kuya. Pero ang sinasabi ko lang is, syempre pinost mo siya sa social media. Pwedeng ma-impluwensyahan. Kasi yung iba nun, mga influencer na gumagawa nun. So, ina-influence mo yung mga followers mo. Pwede silang ma-impluwensyahan na gawin yung bagay na yon. And ayun na nga, may other side yung ano na yon, no? Yung content na yon, which is ganitong pangyayari, 'di ba? Mahuhuli. And sobrang nakakayanin to. Tod kanina, di ba, nandun sila sa lamesa, pinagtitinginan sila ng mga tao habang sinisita sila. Sinalabas nila yung karne galing sa bag nila. Which is, napakasaya sana ng gabi, kumakain kayo sa isang, unli kainan, tapos biglang ganun mangyayari. But yeah, I just wanna yap about this, no? Kasi sobrang tagal ko nang nakikita yung ganitong klase ng content, tapos ngayon bigla tayong makakita ng someone na mahuhuli sa paggawa ng ganito. But yeah, yun lang.